Araw po sa subaybay and welcome po sa ating bagong programang The Rotary Hour. Ang programa pong ito ay hatid po sa atin ng Rotary Club of Campo Aguinaldo na matagpuan po dito sa loob ng Campo Aguinaldo sa Quezon City. Mga kaibigan, ngayon po ang unang presentation ng ating programang The Rotary Hour at muli po tayong sumasayang papawid sa ating pong radio station sa 1134 kHz DWDD, Armed Forces Radio. Ito po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio or Past President Jerry Zamudio at kasama po natin ang ating mga iginagalang at mga ipinagmamalaking kasamaan po sa Rotary Club of Camp Aguinaldo. Ihuli na po namin yung aming pong presidente sapagkat siya po ang aming guest sa maiden presentation ng ating palatuntunan. Ang una ko muna hong ipapakilala sapagkat ngayong gabi na ito ay siya po magiging co-host ko rito sa ating palatuntunan ay si IPP or Immediate Past President Adel Corpus. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na sa mga kasama namin taga Rotary Club of Lipa South. Lalong-lalo na aking classmate si Global President at ngayon Changemaker President na si Alvin Castillo at si Colonel Ricardo Macala na nag-asikaso sa amin nung umattend kami ng induction ceremonies nila. Sir, mga sir, nag-enjoy po kami. Thank you very much, IPP Adel. At ang isa po sa mga pioneers ng Rotary Club of Camp Aguinaldo ay katabi ko po ngayon. Walang iba kundi si Director Raquel Santos. Your opening statement, batiin mo lang yung mga kasama natin sa Lipa City at ang ating mga kasamaan sa Rotary Club of Camp Aguinaldo. Raquel. Good evening, mga Rotarians sa Lipa City. Ito si Raquel ng ng Rotary Club of Camp Aguinaldo. Thank you very much, Raquel. Yan ang ami pong mahiyain pero pagdating ho sa pagbibigay po ng serbisyo ay hindi maaaring tawaran po ang kanya pong contribution po sa Rotary Club of Camp Aguinaldo. At mga kaibigan, kami ay very proud din sapagkat ang District Rotaract representative ngayon na elect sa buong District 3780 ay galing po sa Rotary Club of Camp Aguinaldo at katabi ko po sa right na ako po ay napapagitnaan ng mga dilag si Nicole Corpus. Nicole? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Nicole Corpus. Ako po ang District Rotaract Representative-elect at District Secretary po ngayon sa distrito ng District 3780. Sabi po nila, ang tatay ko daw po ay si IPP Adel Corpus. Pero syempre po, nakakaalam lang po ang tatay ko, ang nanay at tatay ko. So, yun po ang sabi nila. So, binabati ko po mga Rotarians sa Lipa at saka sa mga nanonood din po. At pati na din po sa mga Rotaractors dyan. At mga kaibigan, ng ating Public Relation Officer po sa aming club, ang napakasipag at very visible ho sa lahat ng clubs dito po sa District 3780, walang iba kundi si Secretary Roy Lopez. Roy? Magandang araw po sa lahat ng ating mga Rotarians, lalo-lalo na sa Lipa City at sa mga ibang distrito na bumubuo sa Rotary International, pati na sa mga membro ng mga Rotarians sa mga iba't ibang panig ng mundo. Binabati ko rin yung aking mga kasamahan dyan sa Lipa, sa Batangas at sa Cavite, yung mga members ng 7th Special Operations Wing, mga Skywars dyan. So good luck sa inyong mga task dyan, lalo-lalo na yung ating civil military operations activities para suportahan yung ating government program na yung tinatawag natin na IPSP o Plan Bayanihan. Good afternoon ulit. Yes, IPP. Past President Jerry, actually si Roy ay napakasipag, ano? So kilalang kilala ho siya sa buong distrito. Actually siya ay honorary member ng Rotary Club of Eastwood. Ang Rotary Club of Eastwood ay club ng mga kabaihan. All women club. Kaya that makes him an honorary woman.
Okay. Mga kaibigan, ngayon pong araw nito ay ang unang presentation ng aming palatuntunan. Kaya minabuti po namin na wag na muna kami mag-invite ng resource person muna at gusto namin na itong presentation po ng aming palatuntunan ay i-reserve po namin sa aming pong president ng aming club. At of course, araw nito ay we are very proud to present sa inyo ho, sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating station, sa DWDD, at sa lahat ng ating mga manonood po dyan sa Batangas, ang aming pong president ngayon na si President Rolando Junco. Sir, magandang araw sa inyo and welcome sa ating programang The Rotary Hour. Salamat, Jerry. Salamat at magandang gabi sa ating mga tagapakinig. At dyan ay babati ako sa ating mga Rotarians ng Lipa, lalo na kay SP Alvin Castillo ng Lipa South, si Past President Ding Andal, yung ating mga kasamahan sa Aba Batangas, andyan si Lamids, si Ped Calaw, at ang iba pang ang ating commander ng 730 Combat Group, ang 740 Combat Group, at lalong-lalo na sa ating mahal na commander ng AATC, si Major General Macapagal. Magandang gabi sa inyong lahat sa bayan ng Lipa. Okay, maraming salamat sir at yan po ang ating ang ating pong president po ng Rotary Club of Camp Aguinaldo. Gusto nga palang i-acknowledge po, ano nga yung pinapa-acknowledge mo aking floor director mga kaibigan, walang iba kundi si Dean Macanaya, at gusto niyang ipa-acknowledge yung ating venue ngayon ay nasa J7 ho tayo sa conference room ng Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations ng Armed Forces of the Philippines, at ito po ay napakagandang facilities po dito sa loob ng Campo Aguinaldo. At ito po ay every Wednesday ay dito na po natin isasagawa ang ating programang The Rotary Hour. Okay, since ngayon po ay oras po ng aming presidente po ng aming club, siguro mas mainam na amin muna hong ipakilala sa inyo kung sino po ang aming presidente. Kaya siguro kami ho bilang mga members ay ingi po kami ng kaunti pong detalye po galing po sa ating presidente ngayon, sapagkat alam naman natin na si President Bong Junco ho ay siyang chief ng Pension and Gratuity Management Center ng buong Armed Forces of the Philippines, at siya po ay dati rin pong Deputy Commander po ng Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines, at bago po siya na po bilang Deputy ng CRS ay napakadami yung mga units na pinagpuntahan, at yung mga units na ito ay naging very prominent dahil po sa kanyang napakagandang leadership. But ngayon ay ate hong itatanong po sa aming presidente, sino po ba talaga sir ang aming, para po sa kalaman ng ating mga nakikinig ngayon, sino po si President Rolando Junco? Well, ako'y ang sabi ko nga ay ako'y isang public servant. So, napag-atasan na gumawa ng mga tungkulin para sa ating mga mamamayan. Ako'y nag-umpisa, siyempre, nung ako'y mag-aral sa academy. I am class 82 sa Philippine Military Academy, class 83 sa Philippine Air Force Flying School, and I spent 12 taon po akong instructor pilot sa Fernando Air Base. At lumipat, na-assign sa GHQ. Marami akong may mga courses na napasukan. Nandiyan yung intelligence course, civil military operations courses, at foreign and local schooling katulad ng maritime air surveillance course sa Australia, international joint operation training sa London, at itong huli ay sa National Defense College ng Washington DC, Industrial College of the Armed Forces, Masters in National Security and Resource Management. Bago po ako napunta sa aking katungkulan ngayon bilang Chief ng Pension and Gratuity Management Center ng Armed Forces,
ako'y natalaga bilang Deputy ng Civil Relations Service, Armed Forces of the Philippines. At bago niyan, ako ay naging Moral and Welfare Division Chief ng J1 o Deputy Chief of Staff for Personnel J1 at naging XO ng J1. So ito po yung aking mga karanasan bilang isang kawal, no? Isang kawal ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Sir, thank you very much. More or less ngayon po ay nagkaroon na po ng idea yung ating mga tagapakinig sa kung sino po ang aming president po sa Rotary Club of Camp Aguinaldo. Yes, IPP? Actually, alam ho namin na malawak ang karanasan ng ating Pangulo ngayon, Presidente ngayon. Meron ho kaming istorya rito. Ang nangyari po ay nag-courtesy call kami kay General Mabanta, nasa CRS si General Mabanta noon. Ang nag-entertain po sa amin ay si President Bong. Actually, hindi pa siya presidente noon. Nakita ho namin, hinostage namin, in-invite namin sa club, inelect namin presidente. Hindi ho yata kami nagkamali. This early sa term niya ay marami na pong magandang nangyayari sa club. Thank you very much, IPP. Gusto ko lang muna pabatiin yung ating past president ng Rotary Club of Camp Aguinaldo, si past president Birma Castillo. Birma? Good evening to all, ano. Good evening, President Bong, and past President Jerry, and IPP Adele. Good evening. And also Raquel and Roy, and Rotaract natin Rotaractor natin si Nicole. Good evening ho sa inyong lahat. Thank you. Okay, IPP, may mga tanong ka sa ating president, sa ating resource person ngayon, ha? Nakakasarili tayo ngayon. President Bong, solong-solo ka namin ngayon. So ang una kong ano ho ba talaga ang trabaho ng PGMC? Well, ang PGMC, ito ay isang unit ng Armed Forces na itinalaga noong 2005. Ito ay dahil sa nagkaroon tayo ng reform sa Armed Forces earlier on, pero noong 2002 napagtuunan yung tinatawag nating pension cleansing. Linisin ang listahan ng ating mga pensyonado upang makatipid sa ating pananalapi sa Armed Forces. So, kinreate ito ng 2005. Ang kanyang role sa Armed Forces ay pangalagaan ang kabangyaman na ibinigay sa Armed Forces para doon sa ating mga pensyonado, na itinatalaga ng General Appropriations Act at saka ng retirement law natin, ang tawag doon na Philippine Presidential Decree 1638. So ito ang ating trabaho, ipamahagi ng nasa ayos at tama ang pensyon ng ating mga kasundaluhan. Sakop niyo ba yung yung mga Korean veterans, World War II veterans, mga sumama po sa PhilCAG nung araw? Yung iba sa kanila kasama, pero generally yung mga veterano natin ng ating mga past wars ay nasasakop ito ng PBAO, Philippine Veterans Affairs Office, na nasa ibang opisina naman. Pero meron tayong mga kasundaluhan na sumabak din sa giyera, katulad ng mga PEFTOC, ng PhilCAG nung araw, na nag-retire. Basta nag-retire sa Armed Forces, yun ang ating pinapa-pension. Basta nakapag-retire. Pero kasi meron tayong mga veterano na hindi nag-retire sa Armed Forces, less than 20 years ang kanilang serbisyo, at inabot na sila ng 65 years old. So, ang nagbibigay sa kanila ng pensyon na 5,000 a month ay yung PBAO. So, okay. Iba yon, ibang opisina. Thank you very much, sir. Yung ating kasama dito, si Director Raquel, ay may gustong itanong sa inyo, sir. Raquel? Good evening, President.
Ibig ko lang pong malaman sa inyong palagay, paano po makakatulong ang PGMC sa ating Rotary and vice versa? Ay, magandang tanong yan, Raquel. Sabi ko nga, nung ako yung nag-assume ng office sa PGMC, ito yung pinaka-forefront ng ating, yung bagong campaign plan ng ating armed forces, yung Internal Peace and Security Plan, sapagkat dito natin makikita kung paano magtutulungan ang civilian sector sa pamamagitan ng Rotary Clubs at ang ating mga kasundaluhan. Ang nakikita ko rito, yung ating mga projects sa Rotary, pwede nating i-focus sa yung mga projects natin, yung ibang projects natin, i-focus natin doon sa kapakanan ng ating mga retirado. Kasi alam mo naman, yung ating mga retirees, karamihan ito mga matatanda na, tapos pagka-araw ng pensyon, marami sila rito sa area natin. So gagawa tayo ng project na katulad nung ginawa natin nung last February. Dahil Valentine's Day, nagtayo tayo ng mga tents doon, at isang tent doon sa Rotary. Sa atin, sa club natin yon, kung saan naglagay tayo ng mga doktor, nurses, at saka natandaan ko yung ating medtech, si PE natin, si Beth Directo, nagbigay siya ng kanyang mga technicians doon para sa blood count, libre doon sa mga pensyonado. Kasi pagka ganong mainit, maraming tao, yung mga may edad na sa ating mga pensyonado, medyo nahihilo. So yung iba kuha ng kanilang blood pressure. Yung iba nagpapakuha ng blood sugar para mabantayan yung blood sugar na habang nag-aantay sila ng pension. So ito yung ating pwedeng gawin. Meron namang iba doon na hininga namin ng donation. Sila naman ang namigay ng tubig, may konting pamerienda, o minsan mayroong pakape para sa mga nag-aantay ng pensyonado. Hindi lang yan, marami pa tayong pwedeng itulong sa ating mga pensyonado bilang mga Rotarians. So ito ang ating titingnang pansin sa mga darating na mga araw. Thank you very much, sir. Ang sayo po ng ating director na si Dean Macanaya ay mag-break muna tayo. So tayo mga kaibigan, magbabalik pagkatapos lamang po ng ilang saglit. Tayo po ay nagbabalik galing po dito sa conference room ng Deputy Chief of Staff for 7 Military Operations J7 sa loob po ng Campo Aguinaldo. At bisita po natin ang aming pong ipinagmamalaking President ng Rotary Club of Campo Aguinaldo na si President Bong Junco. Sir, medyo malaki po yung inyong responsibilidad bilang Chief po ng PGMC at alam ko ho na masalimuot yung posisyon nyo dyan dahil maraming mga problema ngayon. But sa ngayon, sir, ano ba ang inaharap na concern ng inyong opisina, particularmente po para po sa ating mga sundalo, mga sundalong nanonood po sa ating programa dyan sa Batangas at sa mga sundalo pong nakikinig po sa ating radio station dito po sa DWDD? Salamat, Jerry. Ang unang-unang concern namin dito sa PGMC ay yung kaalaman ng bawat sundalo tungkol sa retirement law. Ang karamihan ng na-encounter namin na problema dyan ay hindi ito maayos sa 2 taon na palugit para ang ating mga kasundaluhan ay mag-file ng kanilang retirement. Ito ay karamihan ay sa mga dokumento na sinasubmit nila na kung saan ginawa nila ito sa loob ng 30 taong mahigit na kanilang pagsiservisyo. So, itong pinapaalam namin sa kanila na ayusin yung kanilang mga dokumento sapagkat ito'y magpapang-abot sa huli pag na-file na sa ating PGABs ng major services at saka pagdating dito sa amin. Especially mga personal documents katulad ng birth certificate, marriage contract. Kasi yung mga mali ang spelling, mali ang date, kung sa ilang buwan na lalabi sa inyong serbisyo at hindi nyo yan na-correct, medyo matagal-tagal ayusin yan. Kailangan pa ng mga court order ng iba. So, dapat ayusin na nila. Ang kaalaman pa rin sa proseso ng ating Presidential Decree 1638 ay isa pa ring concern o issue
sapagkat dito ay medyo napipigilan yung kanilang pag-process. Kasi nga, kung hindi nila alam, marami silang ginagawang paraan para ituloy, ngunit mali. Katulad ng violation kadalasan na kung saan maraming sa mga tauhan namin nakakasuhan na hindi naman dapat, ay yung provision ng Section 31, kung saan sinasabi dito na ang lump sum o pension ng sundalo ay hindi pwedeng ibigay kanino man. Yung iba, gumagawa sila ng kasulatan na gusto nilang hatian yung kanilang mga may bahay. At dinadaan pa nila sa mga korte sa labas yan. Pero hindi po namin pwedeng ibigay yan sa PGMC sapagkat yun nga, ayon sa batas, sa retiree lang ito o sa pensioner lang, mararapat ibigay. Just recently ho, sir, ay may mga report na nagkaroon ho daw po ng counting delay sa pagbibigay ho ng pension sa ating pong mga ilang mga kasundaluhan. May tanong ko lang ho kung ano po ang nagiging dahilan po nito, especially po doon sa mga retired personnel po natin. Totoo yan, Jerry. May mga nadidelay sa ating binibigyan ng pension. Ito nga sinasabi ko is, yung mga dokumento, yung mga clearances nila na hindi na aayos. So, babalik at babalik ang papel sa major service. Ito isang major cause of delay ng kanilang pension. Yung iba, ang palugit nga natin ay dapat at least 1 year sa sundalo mag-file na. Kuminsan dumarating sa amin 3 months. Yung sinasabi, sir, na every year ay kinakailangan na mag-renew ng kanilang mga information na kinakailangan ba dito, sir? Kailangan yan. Lalo yung ito yung mga pensyonado na natin. Ito yung tinatawag natin na proof of life. Kahit naman sa ang pension system sa mundo, kahit nga sa GSIS tsaka sa SSS, taon-taon dapat magpakita ka para malaman na buhay ka pa. Kasi mahirap yung hindi alam ng mga ganitong organisasyon, katulad nung sa atin, PGMC, na nagpapasweldo tayo, hindi natin alam kung yung pinapasweldo natin o binibigyan natin ng pension ay naroon pa. Baka iba na yung tumatanggap eh. Pero ang tanong dito, sir, is pwede bang mai-report din natin sa ating mga nakikinig kung ano pong sistema ang ating pong ginagawa para yung mga members natin ay magkaroon din sila ng mas maayos na pag-re-register uli ng kanilang mga kinakailang impormasyon or yung sasabi nyo pag-validate kung sila po ay buhay pa. Sa ngayon ho, anong sistema ang ginagawa po natin para itong ganitong klaseng requirement po ng batas ay maisa katuparan natin na hindi ho mahirap naman sa parte po ng ating mga beneficiaries? Una-una, Jerry, merong ginawang procedure yung ating AFP Finance Center sa pamumuno ni Colonel Rolando Picar, kung saan ito yung tinatawag nating caravan system. Ang caravan system ay magtatalaga sila ng isang lugar kung saan pupunta roon ang pamunuan at saka yung team ng ating finance, ng Adjutant General at ng ating PGMC. Pero mga 2 buwan bago sila pumunta sa lugar na ito, ina-announce na nila yan. Magpapadala sila ng mga sulat doon sa mga addresses ng mga ating pensyonado na nandun sa lugar na yan. For example, nung nakaraan sa Bicol, sa Naga sila nagpunta, 2 months before, sinulatan nila lahat ng pensyonado sa Bicol region. May listahan naman tayo niyan eh. May mga address silang iniwan. Yun nga lang, isa dun eh, kung mali yung address na iniwan nila, ay hindi makakarating sa kanila yung sulat. So, dapat itama yan. Ito ngayon, padala ng sulat, after 2 months, pupunta yung caravan doon. Ina-announce ito sa mga radio stations before. Mga 1 week before, ina-announce sa radio station, sinasabihan yung mga armed forces units on the ground na pupunta, at yung mga bangko natin na may sangay doon sa lugar na yon, especially land bank, kung may upsly doon, yung upsly, kung merong AMSLA, andun din, sinasabihan sila na yung kanilang mga kliyente na sa lugar na yon ay sila rin sabihan din nila na pupunta on this date. Mga mga 3-4 na araw yan eh, na nandun sa lugar. So sa araw na to pupunta sila para mag-update.
dala-dala nila yung sulat, fill up sila ng form, yun ang proof of life. Kung hindi sila makakarating sa araw na ito, mamarkahan yung pangalan nila. Pagbalik dito sa headquarters, yung kanilang banking, kasi ang mode ng payment natin yun through ATM na eh. Yung kanilang pera sa bangko, papatigil yung remittance sa bangko, gagawing cheque yon. Para dito nila kuhain sa headquarters yung cheque. Yung cheque na yan, iipunin yan for 6 months. Pag hindi sila sumipot ng 6 months, isasubmit na ng finance sa PGMC yung listahan, and they will be subject for deletion. Tatanggalin sila sa ating listahan. At pag na-effect na ito, hindi na sila papadalhan pa ng pera. Pero kung bumalik sila after a year, nagpakita sila, nag-update sila, i-restore yung pension nila, ibabalik yung mga nawalang pera. Pero may proseso ito at medyo matatagalan. Ngayon, doon sa mga hindi makarating, especially yung mga nasa abroad, yung may mga sakit, may mga kapansanan na hindi makarating sa lugar na itinalaga natin, pwede naman po tayong magbukas ng ating internet. May website po tayo, www.afppension.ghq-mfo.com. I-open nyo ito, mayroon ho doong updating, at andun yung update form, pensioners update form. I-download nyo ito, ipa-print, fill upan ninyo, at ipa-scan kung na-fill upan na. Magpakuha kayo ng larawan, digital camera, marami naman na yan, na may hawak kayong dyaryo. No? Yung dyaryo na common doon sa lugar na yon. At ang dalawang dokumentong ito ay ipadala sa amin dito sa website natin. O meron tayong bago ngayon, yung AFP Pension _updating. AFP Pension _updating.com at yahoo.com. Ulitin ko, yung ating bagong website o email address ay AFP Pension _updating at yahoo.com. Pwede nyo ipadala dito o dun sa iba pa nating mga email address. Ito yung ating tinatawag na remote updating para hindi na sila mahirapang pumunta. Okay. So, ito yung dalawang mode natin. Umattend kayo sa caravan o kaya magsadya kayo sa opisina dito sa Manila kung malapit lang kayo. Umattend kayo ng caravan o magbukas kayo ng ating website at doon pwede na po tayong mag-update. Thank you very much, sir. Yun ay napakalinaw ho na magandang programang ginagawa po ng PGMC. Mga kaibigan, pinag-uusapan natin ngayon ay yung opisina po ng aming presidente, sapagkat ngayon po ay oras ho ng aming presidente dito sa launching ng programang The Rotary Hour ng Rotary Club of Camp Aguinaldo. At bago ko ibigay po yung microphone sa ating pong susunod na magtatanong, nais ko lang muna hong i-acknowledge po ang pagdating ng ating mga ipinagmamalaking mga official po ng ating club, ang aming hong napakagandang President-elect na si Beth Directo. Beth, pwede bang batiin natin yung ating mga televiewers sa Batangas at yung ating mga nakikinig sa DWWD dito sa Metro Manila? Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa aming show ngayon. I hope na makikinig kayo palagi sa amin every Wednesday, 4 to 5 p.m. At of course, yung aming isa sa mga honorary members, si Linda, ay kasama din po natin. At si Bernadette, ang aming pong secretary, si Bernadette Pineda ho, ay coming din, joining us in our Rotary Hour ngayong araw po ng Wednesday. So ang sunod po magtatanong ay si PIO or PRO Roy Lopez. Muli, magandang gabi sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating Rotary Hour. May mga katanungan lang po ako, Sir Hungko, regarding po sa ating kumbaga
public information sa ating mga kasundaluhan, lalo-lalo na yung ating mga would-be pensioners. Ano po ba yung mga programa na ginagawa ng inyong himpilan para sa ating mga would-be pensioners? Thank you, Roy. Sa ating mga ngayon ang aming programa hindi lang sa would-be pensioners. Pati doon sa mga kahit sa bagong pasok pa sa serbisyo, ito yung ating information campaign sa kanila para ma-prepare na nila yung kanilang sarili para sa retirement. Especially yung kanilang mga dokumento. Ang programa namin ay umiikot kami at least twice a week, yung aming team, isa sa Metro Manila at isang out of town para ipamahagi ang ganitong kaalaman sa kanila. So, sa Friday ay nandito kami sa Villamor. Nakaschedule din kaming pumunta naman sa Lucena sa 17 August. Doon tayo mag-info drive sa ating mga kasundaluhan. Dito nga, napag-alaman namin, kaya kami namin ginagawa ito na dapat matagal ang preparasyon sa pagre-retiro. Hindi lang ito sa ilang buwan na lang at saka ka mag-prepare for your retirement, medyo ano yon, especially yung mga documentations mo. Medyo nagkakaproblema ang karamihan doon. Ulitin ko lang, ang aming nakikita maraming problema ay yung pagkuha nila ng marriage contract kasi may tie-up tayo sa NSO. Yung ating ang kinukuha ng karamihan sinumar Certificate of No Marriage, pero hindi yun ang requirement natin ngayon. Ang requirement natin is CRS form number 5. Ito yung advisory on marriage, both party ng wife at saka nung sundalo o sundalo at saka yung kanyang spouse. Yan lang ang aming programa para sa mga kasundulan, Roy. President Bong, saan nanggagaling ang budget ng PGMC? Kasama ba sa budget ng Armed Forces of the Philippines o meron kayo separate budget? Actually, sa kabuong budget ng Armed Forces sa buong taon ng 2011 at saka in previous years, kasama siya sa loob nito. Bali siya sa ngayon, ang budget ng pension lang, yung ating mga retirado, ay 27% ng buong budget ng Armed Forces. Ito po ay, ang halaga nito ay sa mahigit 24 na bilyon para sa taon na ito. At ito expected namin na lumaki next year dahil nadagdagan na naman, taon-taon nadadagdagan yung ating mga retirees ng mga mahigit kumulang 4,400 o hanggang 5,500 na retirado taon-taon. Yung budget ho, is it enough? I mean, hindi ba darating yung time na mas maraming magre-retire kaysa sa kakayanin ng budget? Well, ito yung tinitingnan ng ating mga mamabatas ngayon kasi may mamabatas na nagsasabi na ang budget ng active military personnel at ang budget para sa yung sweldo ng military personnel at saka yung pension ng mga retirado natin ay magpapang-abot na sa taong 2015 or 2016 o maaring tumaas na yung budget ng ating mga pensionado. Is that good or is it bad? Well, depende yan sa ang kasagutan, depende yan sa ekonomiya ng ating bansa. Okay mga kaibigan, tayo po'y magbabalik sa ating pong palatuntunan pagkatapos lamang po ng ilang saglit. Balik po tayo sa ating programang The Rotary Hour. Galing po dito sa napakalaking facilities po ng Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations J7 dito po sa loob ng Campo Aguinaldo. At kasama po natin si President Bong Hongco, ang aming pong ipinagmamalaking president po ng Rotary Club of Campo Aguinaldo. Bago tayo mag-proceed po sa ating palatuntunan, gusto ko pong i-acknowledge po ang presence ng aking classmate, si Past President Ray Navarro of Rotary Club of Morphe.
Pasok lang yung kanyang yung aking classmate dyan. And then, kasama niya mga kaibigan ang kanyang asawa na siya rin pong president po ng Suroptimist International of EDSA Villagers Club, si President Tess Navarro. Tess, magandang araw sa iyo. And then, kasama niya ang isa sa mga opisyal niya siguro, si Marie Moya. Marie, magandang araw sa iyo. So, mga kaibigan, mamaya ay hingi din po tayo ng kaunting mga impormasyon tungkol po dito sa grupo po ng mga Suroptimista. Ito'y base sa definition po sa dictionary. Ito po isang grupo ng mga kabaihan na involved sa community service. So, mamaya ay atin din pong itatanong ano yung mga involvement nila sa community. So, Sir, your iba pang mga impormasyon na gusto niyo pong ibahagi sa ating mga kasamahan po sa Batangas, nanonood sa Batangas, at sa lahat ng mga members po ng PGMC na nakikinig po sa radio station DWDD. Sa ating mga kasamahan sa Batangas, sa tsaka naaabot ng ating mga radio station, malapit na naman po ang ating pension day sa August 16. At yung mga hindi pa po updated sa inyong mga ID, sa inyong pension update forms, ay pwede pong mag-update na kayo as soon as possible para hindi walang sagabal sa inyong mga pensyon. Yun lang muna, Jerry, kasi may information drive naman tayo at ito ay makakarating naman sa kanila soon as possible time. Pero ulitin ko lang, yung ating website po ay www.afppension.ghq-mfo.com. Pakibukas lang nito para ma-update kayo anong nangyayari sa ating pension system. Maraming salamat, Jerry. Thank you very much, sir. At palakpakan po natin ang ating pong presidente ng Rotary Club of Camp Aguinaldo sa maiden presentation po ng ating programang The Rotary Hour. Okay, ngayon ho ay punta naman natin ang ating pang isang pinagmamalaking miyembro sa ating club. Siya po ngayon ay ang president-elect ng District Rotaract. Siya po pala ang District Rotaract Representative-elect, si Nicole Corpus. Magandang araw sa iyo, Nicole, at hingi lang kami ng kaunting updates tungkol sa mga activities ng ating mga Rotaract sa district. Okay, magandang araw po ulit sa inyo. Sa August 28 po, magkakaroon po kami ng District Mass Induction, and then Silver Anniversary din po ng District 3780 ng Rotaract. That would be again on August 28 at Sir Williams Hotel sa Metimog po. So, Rotaractors who are interested to join may join us sa, yun nga, Sir Williams Hotel. It's 250 inclusive of the food and then the induction and certificates. Other than that, magkakaroon din po kami ng recruitment seminars, and then information drive of what Rotaract is, and then for the new members. Thank you very much, Nicole. At gusto nga palang pasalamatan po yung ating mga masisipag na mga opisyal ng club namin na walang sawa ho sa pag-publish po ng aming weekly publication na ang Kampo. Thank you very much kay Secretary Badet Pineda at kay alam ko kasama din dito ang ating pong President-elect na si Beth. Beth, maraming salamat, and Badet, alam ko na kayo ang nagtutulong-tulong para itong ating Diaryong Ang Kampo ay palaging mabasa ng ating mga members. Napakaganda, no? Simple lang siya, pero rock siya. Okay, yan po ay ang aming pong weekly na publication na yan po talaga is regular po yan, no?
And then, mayroon tayong color din. Ang binibigay nyo sa akin is black and white. Papakita ko rin yung aming colored. At alam mo, pinagpapaguran ito ng ating mga members dito. Napakaswerte talaga ng ating presidente ngayon. Ayan, colored yan ha. O yan, yan. Tingnan nyo. Kita nyo naman. Makulay talaga yung taon na ito. Ito yung official colors ng ating president ngayon. No? Anong kulay ito? Blue, orange, and pink. At saka purple. Alam mo, past President Jerry, niyabang ko na sa e-group namin yan eh. Kami mga global presidents, meron kaming e-group. Shinare ko na sa kanila yan. So far, wala pa rin reaksyon. At saka yung website nga pala. Bigay ko lang po yung microphone sa aming pong President-elect sapagkat siya po ang nag-design ng ating website ng ating club. At pwede ba bet na yung ating Rotary Hour ay mapanood na rin natin doon sa ating website na ginawa mo? Yes, the microphone, please. Please get hold of the microphone there, yes, please. President Samudio, pwede nating i-embed yung ating video. If we can get a copy of the video, pwede namin i-embed sa ating website. Ang website natin, gawin nyo lang sa Google, Rotary Club of Camp Aguinaldo. Makukuha nyo na mag-a-appear na siya. Okay, si Roy, meron lang gustong pasalamatan, Roy? Muli sa ating mga tagapakinig at sa ating mga partner sa ating project sa Armed Forces. Actually, yung aming just recently concluded na very successful na medical mission, sir, sa Barangay UP Campus. Ito ay ginanap mismo sa loob ng UP Diliman. Nagpapasalamat ang aming grupo sa pangunguna ng Maynilad Water Services, ang Manila Water, yung ating PAGCOR, yung The Generics Pharmacy, siyempre yung ating Rotary Club of Camp Aguinaldo na isa sa major sponsor. Nandyan din yung ating QCPD sa pangunguna ni Police Chief Superintendent Rihes. Siyempre yung ating hukbong sandataan ng Pilipinas, yung ating National Capital Region Command, yung grupo ni President-elect Bet Directo, yung kanyang Alliance for Health Foundation. Nandyan din yung dating commissioner ng ating Amnesty Commission na siya ngayon ang presidente ng Foundation for Social Justice, si Attorney Balbin. Yung mga barangay health workers at barangay nutrition scholars, sir, ng Barangay UP Campus. At syempre yung ating medical team ng 102nd Technical Administrative Service Group sa pamumuno ni Brigadier General Eduardo Lacanienta. So with that, sa aming grupo at yung ating Barangay UP Campus, kami nagpapasalamat sa effort ng bawat stakeholders na nakapag benefit tayo ng more or less 2,500 indigents dun sa Barangay UP Campus. Maraming salamat po. Past President Jerry, actually mabalik ako rin sa bulletin natin yung ang kampo. Available, may natanggap akong sulat galing sa Amerika. Available yung bulletin daw natin online sa website natin. Galing. Congratulations kay Badet at saka kay Bet. Actually, ang editor-in-chief ay si Bet Directo. Ang publisher ay si President Bong. At hindi mo alam, tayong dalawa na sa editorial board. Okay. Pag mayroon ka talagang snappy na mga kasamahan, hindi mo na kailangan na magtrabaho. Di ba, no? Okay, mga kaibigan, yung last 15 minutes po natin ay ibibigay po natin sa ating pong bisita ngayong araw na ito. Ito po ay grupo po ng mga kabaihan at siguro sila na po siguro ang magpapaliwanag kung ano po yung group nila at ano yung mga projects nila sa community at para mabigyan na rin ng pagkakataon yung ating mga bisita na may i-promote nila yung organization dun po sa mga televiewers natin sa Batangas. Dahil ako, to be honest, ngayon ko lang napakinggan itong grupo ng mga Suroptimist International dito po sa EDSA
Villagers Club. Hingi nga tayo ng kaunting informasyon kay President Tess. President Tess? Good evening po. Salamat po, Jerry, sa pag-imbita niyo sa amin. Actually po, ang aming club is Soroptimist Club of EDSA Villagers. Isa po ito sa mga club ng Soroptimist International of Philippine Region. Ang Soroptimist International po ay is a worldwide organization for women in management and profession working through service projects to advance human rights and the status of women and girls with membership of 95,000 in 123 countries and territories. Bali po kami, lahat ng members po all over the world ay nasa 95,000 na, and 123 countries and territories. Kung sa Rotary po ang tawag, 'di ba, tawag may district kayo. Meron din po kaming district na which we have bali 5 clubs lang kami. Pero sa bawat district, 4 na? No, actually yung sa district lang namin kami ay 5 clubs lang kayo. Ilan tayo? Actually, marami po eh. Soroptimist po, it's a worldwide organization. Ang Philippines po is under the America of the yung Soroptimist International of America po. Ang Philippines po under doon. So actually lahat po, let's say we have projects like recently we had the Mentoring Little Women. Nakakuha po kami ng grant galing po sa US. So pag meron po tayong mga problems like mga, let's say we have problems like yung Ondoy, recently na-experience natin, or any calamity po, kahit anong problem, ang USA po is they're very quick in giving us support. Nagbibigay po sila ng funds. Ganun po siya. Sa ngayon, ano ang mga ongoing projects ninyo na foreign funded? Ibig sabihin, yung pondo na ginagamit nyo ay galing sa ibang bansa, particularmente galing sa district niyo sa Estados Unidos? Yun nga po, as I mentioned po, yung Mentoring Little Women, we receive a grant from the US, and aside from that po, like me, I'm always traveling. 2005 ay na-assign po ako sa work ko po. I'm into property selling, so I was assigned abroad, and I met foreigners po. Meron pong nag-donate sa amin na foreigner. He's a Canadian who also do charity. So he gave us like $2,000 and we used it in hosting a Christmas party for the community dun sa may Bagong Bayan. So pati nag-host po kami ng party para sa mga senior citizen. Right now meron pong kaming mga project po like yung parenting niya. Our president po will explain it. Sige, Press Tess. Actually, ang aming nagko-concentrate lang kami sa women and girl. Okay. Kasi nga ang group namin is puro babae. Hindi kami kumukuha ng lalaki. Kaya ang concentration namin, lahat ng projects namin para lang sa babae at lalaki. Babae lang at saka mga batang babae. Ngayon, we have a project na yung cervical awareness. Okay. Tapos nagbibigay kami ng free pap smear. Actually, may adopted barangay kami which is the Bagong Bayan. Na ang concentration namin, doon lang kami sa Bagong Bayan nagko-concentrate. Lahat ng projects namin doon lang para sa mga then we have the parenting your teenagers. Ito'y parang nagsiseminar kami ng mga parents every Sunday yan for 6 Sundays. Yun ang aming pinaka-latest project ngayon. Nagsiseminar kami ng mga parents regarding dun sa yung how to yung sa parenting regarding parenting, tapos may kasama na rin yung women's right, basta mga rights ng mga kababaihan at saka ng mga adolescent, mga teenagers. Ayan. Okay, magbabalik po tayo mga kaibigan pagkatapos lamang po ng ilang saglit para po naman sa pagpapatuloy po ng ating programang The Rotary Hour, this time with our friends from Soroptimist International ng EDSA Villagers Club. Napakahirap i-pronounce.
Okay mga kaibigan, balik po tayo sa ating programang The Rotary Hour at ngayon po ang mga kasama po natin ay mga naggagandahan pong dilag galing po sa grupo ng Soroptimist International of EDSA Villagers Club. Si President Tess. President Tess, yung bang grupo ninyo ay ilang clubs kayo sa Pilipinas? Ito yung microphone yan. Yan. More or less, mga nasa 77 kami 77 clubs, Oo, clubs. all over the Philippines? All over country. the Philippines. Okay. Per club ninyo, ilan ang members? 18 na kami, plus 2 kay Indak lang, 20 na. 20 na, 20. Members sa And club namin. para doon sa mga kababayan ngayon na gusto rin na mag-join ng organization o ng club, magkano naman ang membership fee? 4,500 a year. Mataas. Mababa Pares lang pala lang. sa Rotary Club. Akala ko mga Sa 500 Rotary ba, lang is... Kapantay lang ng Rotary, Oo nga, sir, ano? Sa market, akala ko ay i-promote sana natin yung mga kasamahan natin dito because nakikita ko kasi na ito ay magiging venue rin na pwedeng magpartner ang ating mga kasundaluhan na babae sa AAP at kayo at yung services naman na inyong nirender sa community ay halos yun din ang target ng ating mga kasundaluhan. Siguro pwede tayong mag-joint project kasi meron akong isang project na gagawin dito yung dito sa Camp Aguinaldo High School. Kasi magpapa-seminar ako regarding doon sa teen dating violence. Siguro pwede tayong joint project doon. Actually, walang masyadong gastos doon. Kasi ang mga natin magpapa-seminar, pwedeng manggagaling na rin sa club namin o kung merong tapos yung mga printouts or pwede na rin manggaling sa amin. Okay. Siguro. Thank you very much. Si Nicole, ay merong tanong lang. Microphone. So, like us, Sir asked kasi, do you have any requirements? Siyempre, meron dyan mga interested to join. Meron bang requirements like age bracket or kailangan ba sila professional or students? Oo. Actually, noon mataas ang level ng nila. Kasi hindi sila kumukuha ng 45 below, 45 up lang. Pero ngayon, tapos kailangan professional ka or a businesswoman. Pero ngayon, nasa level na tayo na kahit 18 years old ka, pwede ka nang mag-join. Yun. Pero Nicole, ikaw gusto mo mag-join ka? Pwede din po. Marami rin kaming kasing bata ni Mari. Gusto ko lang i-share. Actually, I was the one na nag-join na pinakabata. Nung nag-join ako, na-shock ako kasi puro mga talaga, yung mga ladies on their twilight, medyo senior na sila, pero they're the one who's doing a lot of charity works. Like we were working with former USEC, si Flora Eufemio during the time of President Cory Aquino. Siya yung naging mentor ko in teaching the teenagers. Tsaka sila yung nagtuturo. Si Doktora Dory Vergara, siya po yung physician ng lahat po ng Rustans supermarket. Siya ang nagagawa in terms of medical mission. Ang key person po namin doon is Doktora Vergara. Pagdating naman sa empowering women, ang mentor namin doon is si Yusek Flora Eufemio. So, itong organization po namin, this is an organization of women, mga powerful women sila who's doing charity works and they're also doing difference they're making a difference in the lives of women and children. We're focused on empowering women and teaching also the teenagers. Si Rotary past President Ray ba ay qualified sumali sa group ninyo? Hindi, joke lang. Saan ho nag-start si Soroptimist? Actually, ang pinaka-founder namin is Mariket Castelo. 'Ayan, suot may salamin mo. 1966.
The first club in the Philippines region was chartered in May 5, 1966. Now, the SI founder Manila. The founding president was Mariquita S. Castelo, then executive director of the Girl Scout of the Philippines. Parang dito sa Philippines, siya ang pinaka-founder ng Soroptimist. Sa Philippines lang. Okay. 1966 nag-start dito sa atin. Okay, so tayo po inabot na po ng panahon sa ating palatuntunan. But anyway, napakarami pa po nating oras at mga programang tayo ay magtutulong-tulong para ating may hatid sa ating mga tagapagsubaybay. So tayo po magpapaalam na. Pabatiin ko lang aking classmate na si Past President Ray Navarro. Past President Ray, your parting words muna. Yes, actually, ang lakad ko dito is to see you fellow Rotarians, and also sinamahan ko rin ang aking spouse para ma-introduce sa club ninyo. Baka magkaroon kayong later on ng partnership sa inyong mga projects, di ba? Para mas ano yun. Kaya I'm here as a driver and as a fellow Rotarian. Thank you very much, Past President Ray Navarro, my classmate, at si President Tess Navarro for your parting words. Salamat po sa pag-imbita niyo sa amin. Sir, President Bong, okay, salamat. At ang aking friend si Adele, at ang aking friend si Badet, at sa lalong-lalo na kay Jerry, ang classmate ng husband ko, at sa lahat po ng members ng Rotary Club of Camp Aguinaldo. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa amin. At kay Marie Moya. Yes, sir. Yeah. Maraming salamat po sa pag-invite nyo sa amin ngayong araw. It's an honor to be here, and if there's anything po that you need, if you need assistance and collaboration with our club, we are more than happy to be of service. Congratulations po, more power to your show. Thank you very much. Our show. Okay, sir, our show. And ang aming napakasipag na secretary, si Badet Pineda. Magandang tanghali po uli. Ay, uli. Hapon pala. Keep up the good work. Rotary Club of Camp Aguinaldo. At ang aming magandang President-elect, si Beth Directo. Okay. Sana po makinig ulit kayo next week sa aming show. Nandito ulit kami from 4 to 5 p.m. next Wednesday. Thank you. And ang ating pong past president po ng aming club, si Berna Castillo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ho every Wednesday makinig kayo dito sa Rotary Hour from 4 o'clock to 5 p.m. po. Thank you. At si Director Roy Lopez. Sa ating mga tagapakinig, sana'y patuloy kayong sumubaybay sa ating program na Rotary Hour. At syempre, yung mga iba't ibang proyekto, sana sa ating mga stakeholders ay patuloy na sumuporta para sa ikauunlad at ikabubuti ng ating mga pamayanan. At maraming salamat. At ang isa po sa mga haligi po ng aming club, walang iba kundi si Raquel Santos. Maraming Director salamat Raquel. po ulit sa pakikinig nyo sa Rotary Hour namin. Thank you very much, Raquel. Isa po yan sa mga pioneers po namin sa Rotary Club of Camp Aguinaldo. At kay immediate past President Adele Corpus. Maraming salamat po sa inyo sa pagpapakinig nyo sa amin. Maraming salamat at dinalaw nyo kami, Past President Ray, Tess, Marie. Paminsan-minsan, it's nice to see different faces in the club. At nagpapasalamat din po kami kay Brigadier General, kay Commodore Jose Miguel Rodriguez, Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations J7, at kay sa Commander ng CRS, Brigadier General De Rosario, at ang Station Manager ng DWDD, si Captain Jasen. Okay, thank you very much, IPP.
at ang ating pong District Rotaract Representative-elect na si Nicole Corpus. So maraming salamat po sa inyong suporta sa Rotary R. Gusto ko lang po ulitin ang announcement po, district induction and silver anniversary po ng District 3780 Rotaract. That would be on August 28, 45 p.m. sa 4 onwards to sa Sir Williams Hotel sa Timog. And then if you want to know more about Rotaract in our district also at internationally, we have a website that's rotaract3780.blogspot.com at meron din po kami inspirational blog. Ang tawag namin Mainit na Kape, How the Rotaract Changed Your Life. That would be rotaractforthesoul.blogspot.com. So let's help change the world by remembering the acronym ARC, one act of random kindness at a time. Thank you po. Thank you very much. At ngayon pong ipinagmamalaki at ginagalang na president po ng aming club, si President Bong Hungko. Salamat sa ating mga taga-subaybay. Sa susunod pong linggo ulit, 4 to 5 p.m. every Wednesday, dito po sa ating Rotary Hour. Ito po ay susunod pa ng ibang mga guest natin sa susunod na mga araw. Maraming salamat din sa ating mga bisita ngayon sa Soroptimist Group. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Sana makita po namin kayo sa mga susunod pa ring araw at tayo magkadaupang palad sa ating mga proyekto. Maraming salamat sa members ng Rotary Club of Camp Aguinaldo na narito ngayong gabi. So sa muli po, 4 to 5 p.m. every Wednesday ang Rotary Hour. Mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating programang The Rotary Hour at tayo nagpapasalamat po sa ating floor director kay Rotarian Dean Macanaya and sa ating pong cameraman kay Dan Hugo. Ito mga kaibigan, si Past President Jerry Zamudio hanggang sa susunod na palatuntunang The Rotary.